Good day, ngayon ay i-discuss natin ang electrical transformers, ideal transformers. Makikita natin dito na yung EMF or yung voltage equation ay equal sa 4.44 times the number of coils or number of windings sa isang coil times the frequency multiplied by the magnetic flux. So, paano tayo nag-arrive dyan? Babalik tayo sa konsepto ng Faraday's law of electromagnetic induction. So, sa Faraday's law, the voltage is equal to the number of turns multiplied sa change ng magnetic flux over the change in time. Ngayon, originally, negative yan due to Lenz's law. Pero, magnitude lang naman ang kailangan natin. No? So, pwede na nating i-ignore yung negative. This is the instantaneous voltage. Kumbaga, at any moment of time to. Pero, ang kailangan lang naman natin, average, saka RMS voltage. So, kung gusto natin yung average voltage, hindi natin kailangan gumamit ng derivatives. Kailangan lang natin ng delta. So, ma-change natin tong formula na to from here to this. So, average na EMF is equal to the number of terms times the average change in flux over the change in time. Yung turns na yan, sa coil yan. No? Kasi ang isang transformer, natin, meron tayo ditong transformer. Ayan. Yung square na yan, ito yung tinatawag na core. Ayan. Diyan, na-redirect yung magnetic flux. So, yung coil naman nandito, nakapulupot siya diyan. Ayan. So, kung ilang pulupot doon sa transformer, yun yung value ng N. Ayan. Okay? So, yung core, nandyan yung magnetic flux. Yung phi, ganyan. Ngayon, ito yung formula for average voltage. So, change in flux over the change in time. Voltage ang resulta niyan. Ngayon, if we are using transformers or if we are using our supply, tapos yung supply na yun ay sinusoidal, ibig sabihin sine wave, no? Sine wave. Ayan. Ang magiging graph ng ating voltage or ang ating flux ay ganito. Yan. Yung graph natin na yan ay isang period of time. So, that is T. No? T. Isang period yan kasi nakabalik siya sa 0 eh. Mula dyan, pabalik. Okay? So, this is 0. Ito, kalahati, T over 2. Tapos ito, T. No? Ngayon, ang maximum na flux na ma-generate dito ay nandito sa part na to. Nandiyan. So, this is the maximum. Ayan, nandito. Tapos yung baba, negative maximum na yan. Kung mapapansin nyo, yung maximum na flux ay nag-o-occur every 1/4. No? So, halimbawa, kung ito yung period of time, yung T, ayan, so magiging 1, 2, ito yung kalahati, 3, 4. So, nag-occur siya every T over 4. Okay? So, this here, we can consider it our flux. Tapos, ito yung ating delta T, yung time. So, we can rewrite our equation here, yung average EMF. By the way, EMF, wait lang, sulat natin dito. EMF stands for electromotive force. Pag sinabing electromotive force, voltage lang din yan. Yan. Another word for voltage, EMF. Okay? So, balik tayo dito. Average EMF is equal to the number of coils multiplied by the change in flux, that is yung maximum, no? Yan. Over change in time, yung T over 4. Kung mapapansin nyo, yung 4 ay nasa denominator ng denominator, pwede natin yung iakyat pataas. Okay? So, we can rewrite this as 4 times N times the number of maximum flux times, pwede nating i-write as 1 over T. But 1 over T can also be expressed as the frequency. Kasi yan ang formula ng frequency, di ba? F is equal to 1 over T. So, ibig sabihin, F na to, yung katumbas niya. So, the average EMF is equal to 4 times the number of turns times the maximum flux times the frequency. That is the average EMF.
Ngayon, kapag nagsosolve tayo ng mga AC na voltages, hindi average ang kinukuha natin, but the RMS voltage. Ang RMS, that means root mean square. No? Siguro na-discuss na yan sa AC circuits nyo. So, ang gagawin na lang natin, kukuhain natin yung RMS voltage from the average EMF. Doon natin gagamitin or doon papasok yung tinatawag na form factor. Ayan. Yung form factor, ang form factor kasi yan ay ratio ng RMS value over the average value. So, kung i-multiply natin yung average voltage, yung average EMF, makakancel sila. Tapos, RMS na lang yung matitira. Ano ba ang value ng form factor? Ang value ng form factor sa sinusoidal is 1.11. Paano nakuha yung 1.11? Ano yan? Ang exact value niyan, pi over 2 square root of 2. You can check our PDF on that, no? So, 1.11. Ngayon, kung i-multiply natin si 1.11 dito sa equation natin, RMS na yung makukuha natin. So, ibig sabihin, the RMS voltage is equal to 1.11 times 4, that is 4.44. Multiplied by the number of turns times the maximum flux times the frequency. And that is the formula. Yan ang EMF equation ng electrical transformer sa ideal. Ngayon, meron kasing dalawang units na ginagamit. So, explain ko na lang din. Kapag N, unitless yan kasi number of turns lang naman. Number of turns. Ang frequency, ang unit naman niya, hertz. Pero usually, may mababasa kayo na cycles ang ginagamit nila or sa ibang references, CPS, parang cycles per second. Pare-pareho lang sila. Magkakaiba lang yan doon sa flux. Minsan, may gumagamit ng Weber. Pag Weber, wala na kayo ibang gagawin. Direktang substitution na lang. May ibang gumagamit naman ng Maxwell. Pag ang given sa problem ay Maxwell, you have to multiply the entire equation by 10 to negative 8. Okay? So, pag gumamit ng Maxwell, imumultiply nyo siya ng 10 to negative 8. Okay? So, ayan. Typically, sa mga transformers, meron silang dalawang side, primary tsaka secondary. Kapag primary side, doon nakakabit yung ating supply. Kapag secondary, doon nakakonect ang ating load. Ang flux sa primary tsaka secondary ay pareho dahil yung flux ay dumadaan sa core. No? So, kung anong dadaan na flux sa primary, yun din yung sa secondary. Let's say na yung voltage ng primary ay equal sa E sub P and yung voltage ng secondary ay equal sa E sub S. Gagamitin natin yung formula na dinerive natin kanina doon sa mga voltages ng primary tsaka secondary. So, primary voltage, E sub P, is equal to 4.44 times turns ng primary, kung ilan yung ikot na ginawa doon sa primary side, times the flux multiplied by the frequency. Tapos, ganun din yung gagawin sa secondary. Tapos, yan, turns naman ng secondary. If we are going to divide both equations, makakancel yung 4.44, yung flux, tsaka yung frequency. Ang matitira lang ay yung ratio ng primary tsaka ng secondary voltage. Same doon sa turns ratio. Kung mapapansin nyo, parehong nasa taas yung primary tsaka secondary. So, ibig sabihin, kapag mas maraming turns, mas mataas ang voltage. Ibig sabihin, ang turns ay directly proportional sa voltage. So, ganyan siya, no? Okay. Let's say na ang ating turns ratio ay equal sa A. Ayan. Variable lang siya, A. Yun yung pangalan, letter A. So, ibig sabihin, voltage ratio is equal to A. Ayan. So, gagamitin natin yung formula na yan kapag nagsosolve na tayo. Tingnan naman natin yung current. Para ma-consider natin yung current, we have to look on the power. Yung power doon sa primary, merong power dito, ng primary, ay equal dapat sa power ng secondary. Ganon ang assumption kapag ideal. Kasi sa actual, nagkakaroon ng losses. Pag may losses, nababawasan yung pupunta sa load.
Pero sa ideal, kung ano yung papasok sa primary, yun yung lalabas sa secondary. Ganon. So kung halimbawa, 20 kVA yung kailangan ng secondary, 20 kVA lang din yung isusupply ng primary. Walang losses. So let's say that the power ng primary ay equal sa power ng secondary. Kung mapapansin nyo, S yung ginamit ko kasi kVA na yung units ng ating power. Apparent power na siya, hindi na siya watts. Okay? Pero pareho pa rin naman siya ng formula. Imumultiply mo yung voltage sa current. So, primary voltage times the primary current is equal to the secondary voltage times the secondary current. Divide natin both sides by secondary current. Makakancel siya dun. Tapos, ito na yung matitira. EP times IP over IS is equal to ES. Divide both sides by EP or primary. Makakancel to. So, primary current over secondary current is equal to secondary voltage over primary voltage. So, kung mapapansin nyo, baliktad. Kasi dito sa voltage natin, si primary yung nasa taas, si secondary yung nasa baba. Pero dito sa current, inversely proportional sila doon sa voltage. So, ibig sabihin, pag mataas ang voltage ng primary, mababa yung current na idodraw niya. Kapag mababa ang voltage ng secondary, mataas na current ang dadalhin niya. So, ganoon siya. Inversely proportional naman siya. Itong ES over EP, kung babalikan natin dito sa formula na to, dahil nakabaliktad siya, we can express this as the reciprocal. So, 1 over EP over ES. Yan ang reciprocal nito. But EP over ES is equal to A. Ayan, no? So, magiging IP over IS is equal to 1 over A. Ayan. So, ito yung isang relationship ng current tsaka ng turns ratio. Gagamitin natin itong dalawa sa mga calculations sa mga example natin mamaya. Isolve natin yung ating first example. An ideal transformer with 7:2 turns ratio has 2,300 volts at the primary coil. Find the voltage at the secondary. So, meron tayong ideal transformer. Yung ratio niya 7:2 or 7:2. So, may natin, ito yung transformer natin. 7 sa primary, tapos 2 sa secondary. Ganyan siya. Ang voltage daw sa primary ay 2,300. Ayan, so 2,300 volts. Hahanapin natin yung voltage sa secondary. So, using the formula kanina, primary over secondary voltage is equal to the turns ng primary tapos turns ng secondary. Ang primary natin, 2,300. So, 2,300 over secondary. Pero wala tayong secondary. So, ES lang yan. Yung primary natin, yung turns ratio natin, 7:2. So, pwede natin ilagay na 7 over 2 yan. And then, from here, pwede na natin isolve si ES. So, mangyayari dyan, cross-multiply lang. 2,300 times 2 is equal to 7 times E sub S. So, para matira si E sub S, divide lang by 7, makukuha na natin si secondary voltage. So, para makuha natin si secondary voltage, ang gagawin lang natin, type lang natin 2,300 times 2 tapos 7. 657.14 volts. Ayan. So, 657.14 volts. Ito na yung tamang sagot. Sa ating next example, a 4.6 kV down to 230 volts ideal transformer is consuming 5 kVA or kilovolt ampere. Find the current at the primary and secondary. Itong notation na to, madalas nyo yung makikita kapag nagsosolve kayo ng problem sa transformer. Ibig sabihin lang yan, EP over ES. Ganyan lang. So, yung nasa kaliwa, primary. Primary to, tapos ito yung secondary. So, ganyan siya basahin. Kung idodrawing natin yung transformer, ibig sabihin, kung ito siya, nandito yung 4.6 kilovolt. Kilovolt, ibig sabihin, 4,600 ito. Ayan. Volts. Tapos, 230 volts. Ayan.
So, dito sa example na to, the transformer is a step down. Step down. Ayan. Paano mo malalaman na step down yung transformer? Kapag step down, bababa siya sa secondary. Ngayon, halimbawa, magkabaliktad yan. Sabihin natin, 230 yung nasa primary, tapos 4,600 yung nasa secondary. Magiging step up ngayon siya. So, step down tsaka step up. So, yan yung dalawang transformer. Dalawang klase, no? Ayan, share ko lang naman. Burahin natin to. Okay? Sabi, yung power ay 5 kilovolt ampere. So, ibig sabihin, yung primary, nagsusupply ng 5 kilovolt ampere. Yung secondary, nagko-consume ng 5 kilovolt ampere. Yan. So, kung ano yung power sa primary, power din sa secondary. Ganun siya. Paano natin hahanapin yung current sa primary tsaka secondary? I-divide lang natin yung power sa voltage. Ganun lang. So, ang primary current, equal siya sa 5,000 VA over 4,600 volts. Ganyan. So, maka-cancel yung voltage, ampere lang matitira. So, 5,000 divided by 4,600. Ayan. Equal siya sa 1.0869. Gawin na lang natin 1.087. 1.087 amperes. Ayan. Yan yung primary. So, ito siya. Dito siya dadaan. 1.087 amperes. Ayan. Sa secondary naman, magiging 5,000 VA pa rin. Pero, nasa 230 volts na. Yan, maka-cancel. Ampere lang matitira. $21.74 amperes. Ayan. So, yung lalabas naman dito, 21.74 amperes. Ayan. Notice na kapag mas mababa yung voltage, mas mataas yung current draw. Tapos, kapag mataas naman yung voltage, mas mababa yung current draw niya. So, ganyan siya. Next, an ideal transformer with turns ratio of 6 induces an EMF of 200 volts at the secondary. If the kVA rating is 2 kVA, solve for the primary current. Drawing natin. Transformer, tapos ang turns ratio niya 6. So, dahil buong number siya, that is 6:1. Ganyan. Ito yung turns ratio. Ibig sabihin, kung may 6 na ikot dito, may 1 dito. Ganyan siya. Ang EMF daw sa secondary ay 200 volts. Ibig sabihin, 200 volts ito. Ayan. Tapos, ang kVA rating ay 2 kVA. So, ibig sabihin, kung 2 kVA, 2 kVA sa secondary, 2 kVA din sa primary. Solve for the primary current. Ang hinahanap ay current. No? So, IP ang hinahanap. Okay? So, babalikan lang natin yung ratio ng voltage. So, EP over ES is equal to the turns ratio. Pero yung turns ratio dito, binanggit na as 6. So, equal siya sa 6. Ayan. Ang primary, hindi natin alam. Pero yung secondary, binigay 200. So, ibig sabihin, itong ES, 200 na to. Multiply na lang natin both sides by 200 para matira si EP sa ating left-hand side. So, maka-cancel to. Tapos, may 200 dito, mamumultiply sa 6. So, EP is equal to 200 times 6. That is 1,200. So, ibig sabihin, 1,200 volts yung primary. Ayan. So, 1,200 volts na siya. Paano natin hahanapin yung primary current? Meron na tayong voltage sa primary. Tapos, meron na rin tayong kVA rating. So, i-divide na lang natin yung dalawa para mahanap natin si primary current. So, IP is equal to 2 kVA, so again, 2,000 VA over 1,200 volts. Ayan, maka-cancel yung voltage. Tapos, divide na lang natin. 2,000 divided by 1,200. That is 1.667. 1.667 amperes. Ayan. So, ibig sabihin, may 1.667 amperes na dadaan dito sa primary. Next,
An ideal transformer is operating at 50 Hz with a flux of 7 times 10 raised to 7 Maxwell. Solve for the induced EMF per turn. Kung babalikan natin yung formula ng EMF, that is E is equal to 4.44 times the number of turns times the maximum flux and then yung frequency. Ang hinahanap sa atin ay induced EMF per turn. So, kung EMF per turn, that is E over N. Ito yung EMF, ito yung turn. O di EMF per turn, di ba? So, ang gagawin lang natin sa formula natin, iibahin lang natin ng kaunti. We have to divide both sides by N. Ayan, maka-cancel to. Ito na yung ating left-hand side. Volts per turn na, or EMF per turn, is equal to 4.44 times yung maximum flux and then yung frequency. Ngayon, ang given kasi natin ay Maxwell. So, kung naka-Maxwell siya, we still have to multiply the whole thing by 10 to negative 8. Ayan. Kasi naka-Maxwell eh. O, substitute na natin. 4.44 tapos yung flux niya na 7 times 10 to 7. And then, yung frequency 50 Hz. Ayan, 50 Hz. Times 10 to negative 8. Ayan, makuha natin yung volts per turn. We have 4.44 times 7 times 10 raised to 7 tapos 50 Hz times 10 raised to negative 8. Ayan. 155.4. So, 155 volts per turn. Ayan, yan ang tamang unit, volts per turn. Ayan. Maxwell ang unit natin, kaya minultiply natin sa 10 to negative 8. Pero kung halimbawang Weber yan, sabihin natin, hindi siya Maxwell, sabihin natin Weber. Ang mangyayari dyan, wala nang 10 to negative 8. So, ganun siya kunin. Share ko lang din, no? Kasi merong iba't ibang units na ginagamit sa flux. So, ayun nga, yung Weber, tapos yung Maxwell. Ayan. Kung halimbawa, maka-encounter kayo ng unit na volt second, ang shorthand niya ay VS. Ayan. This is also equivalent sa Weber. So, Weber lang din yan. Kapag, halimbawa, meron kayo na-encounter na problem, tapos, imbis na Weber or Maxwell, ang ginamit niyang unit, volt second. Pag sinabing volt second, Weber lang din yun. Okay? Huwag kayong malilito. Sa ating last example, solve for the EMF at the primary coil of a 50 Hz transformer with 60 turns when the cross-sectional area of the core is 20 square centimeters and the flux density is 2 Tesla. Okay, so may binanggit siya na cross-sectional area tapos Tesla yung flux density. Ang formula kasi ng voltage, E is equal to 4.44 tapos yung turns times the flux tapos yung frequency. So, saan manggagaling yung area tsaka yung flux density, no? Manggagaling yan sa formula ng flux. So, kasi, ang flux kasi, pwede mo siyang i-express as the product of flux density tsaka ng area. Ayan. So, para makuha mo yung flux, binanggit naman yung flux density. Ang flux density natin, 2 Tesla. So, B is equal to 2 Tesla. Tapos, yung cross-sectional area natin ay 20 square centimeters. Ayan. So, the flux is equal to 2 Tesla times 20 square centimeters. Ito ang catch dyan. Kailangan, ang makuha nating unit ay Weber. Okay? Para makuha natin yung unit na Weber, dapat ang unit natin for area ay square meters. Dapat square meters. Hindi square centimeters. So, kung square centimeters ang unit natin, i-convert pa natin siya ng square meters para Weber ang makuha nating unit. Okay? So, ang gagawin lang naman natin, conversion lang. 'Di ba? So, kung sa isang meter, merong 100 centimeters, edi i-square lang natin. Magiging 1 meter squared is equal to 100 squared centimeter squared.
Ayan na siya. Makakancel yung unit, matitira si square meter. So, ang magiging final dyan is equal to 2 Tesla multiplied by 20 tapos 1 over 100 squared. Tapos meter squared na yung labas niyan. So, ito yung flux natin. 2 times 20, 40. Divide mo ng 100 squared. 4 times 10 to negative 3. So, ang ating flux ay 4 times 10 to negative 3 Weber. Flux pa lang yan, hindi pa yan yung sagot. Pero dahil may flux na tayo, makukuha na natin yung EMF. Kasi meron na tayong turns 60 turns. Ito siya. Tapos operating at 50 Hz. Ayan. So, nakuha na natin yung flux, substitute na lang natin sa E. So, E is equal to 4.44 times yung number of turns, 60. Tapos, yung flux natin, Weber, 4 times 10 to negative 3. Tapos, yung frequency na 50 Hz. Ngayon, dahil naka-Weber na tayo, hindi na natin kailangan mag-multiply ng 10 to negative 8. So, as is na siya. Multiply natin. Magiging 4.44 times 60 times 4 times 10 to negative 3. Tapos, times 50. Ayan. 53.28. So, ibig sabihin, ang voltage dito ay 53.28 volts. Ayan. Please check the description ng ating video para makuha nyo yung soft copy ng ating discussion ngayon. I hope nagustuhan nyo ang ating content sa electrical transformers and thank you for listening.